David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 646. Pagkasakay sa eroplano, halos gabi na nang dumating si David at ang iba pa sa Liaohe River sa Hilagang Silangan. Pagkababa nila sa eroplano, nakaramdam si David ng lamig. Ang temperatura dito ay mas mababa kaysa sa Horendel. Buti na lang at madaming damit ang suot ni David, kung hindi, guilty talaga siya. Pagkalabas ng airport, isang Mercedes-Benz ang naghihintay sa labasan, na inayos ni Zhou Zichen. Tiyuhin. Sa tabi ng kotse, mabilis na ikinaway ng isang binata ang kanyang kamay matapos makita si Zhou Zigan. Dinala ni Zhou Zigan si David at ang iba pa sa kotse, at pagkatapos ay ipinakilala si David, Mr. Chen. Ito ang aking bunsong pamangkin, ang anak ng pamilya ng aking ikaapat na kapatid. Bahagyang tumango si David sa binata, kumusta? May kaunting alam si David tungkol sa pamilya ni Zhou Zigan, at ipinakilala niya si Zhou Zigan sa eroplano. Si Zhou Zigan ay may kabuoang 4 na kapatid na lalaki. Siya ang panganay. Dahil siya ay masyadong mahirap sa oras na iyon, kasama ang lamig sa Northeast, at ang mga pananim ay hindi gustong lumaki, noong siya ay 18 taong gulang, si Zhou Zigan ay lumabas na mag-isa. Nang maglaon, nagkaroon siya ng matibay na posisyon sa Yuncheng, at siya ay naging makapangyarihan at makapangyarihan. Gayunpaman, si Zhou Zichen ay babalik sa kanyang bayan taon-taon, dahil nagmamay-ari siya ng negosyong halamang gamot, at maraming halamang gamot sa kabundukan at kagubatan sa Hilagang Silangan, kaya magkasama siyang bumuo ng sarili niyang mga kapatid. Makisali sa mga halamang gamot. Matapos ang napakaraming taon, sa ilalim ng pamumuno ni Zhou Zichen, ang pamilya Zhou ay itinuturing na isang malaking pamilya sa lokal na maliit na county, at hindi marami ang maaaring magmaneho ng Mercedes-Benz. Sumakay si David at ang iba pa sa kotse at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang 3 palapag na bilya. Ito ang tahanan ni Zhou Zigan. Kadalasan dito nakatira ang pang-4 na kapatid ni Zhou Zigan, at kapag bumalik si Zhou Zigan, dito rin siya titira. Dad, kinuha ng tiyuhin ko. Pagpasok pa lang ng binata sa pinto ay sinigawan niya ang isang medyo may edad na nakaupo sa sofa. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang ika-4 na kapatid ni Zhou Zichen na si Zhou Zicheng. Dahil naging maganda ang kanyang buhay nitong mga taon, si Zhou Zicheng ay naglalaro ng mga baraha at umiinom ng tsaa araw-araw, at wala siyang pakialam sa mga gawain ng kumpanya. Nang makitang nakabalik na ang kanyang panganay na kapatid, nagmamadaling bumangon si Zhou Zicheng, "Kuya, bakit nandito ka kaagad? Natatakot ka bang maaga ng iba ang hari ng Wan-ian?" Sumang-ayon na ako sa pamilya Shen na itago ito para sa atin, sino ang hindi nakakaalam na dalubhasa ka sa negosyo ng mga medicinal materials sa Guanay, at ngayon ay walang makakabili nito maliban sa ating pamilya Zhou. Sinabi ni Zhou Zicheng na may pagmamalaki sa kanyang mukha, alam ng lahat sa lugar na ito na ang kanilang matandang pamilya Zhou ay nagsimula sa paggawa ng mga panggamot na materyales. Zicheng, bilasan mo at magpadala ng isang tao upang ayusin ang mga pagkain. Dumating kami dito ng tanghali at hindi pa kumakain. Sinabi ni Zhou Zichen kay Zhou Zicheng. Alam ni Zhou Zichen na si David at ang iba ay hindi pa kumakain sa tanghali. Madilim na ngayon. Siguradong nagugutom si David at ang iba pa. Gayunpaman, naabot na ngayon ni David ang panahon ng pag-aayuno, kaya kahit na hindi siya kumain ng 10 araw, hindi siya makaramdam ng gutom, ngunit natatakot sina Lin Chanho at Chifeng na hindi nila ito matiis. Tumango si Zhou Zicheng, at nagmamadaling ikinaway ang kanyang kamay sa kanyang anak para umorder ng pagluluto, habang hinaila ni Zhou Zicheng si Zhou Zigan para maupo sa sofa. "Kuya, hindi talaga naiintindihan ng pamilya Shen ang merkado, kaya kapag nag-alok ka, pindutin ng kaunti ang presyo, at kapag nakuha mo ang Guanay, maaari tayong kumita ng malaki." Ipinahayag ba ng pamilya Shen kung gaano karaming pera ang gusto nilang ibenta? Tanong ni Zhou Zigan. Nakarinig ako ng mga chismis na gusto ng pamilya Shen ng 5 bilyon, ngunit sa tingin ko 3 bilyon ang maaaring mapanalunan. Kung makuha natin ito, maaari tayong kumita ng 10 bilyon kapag tayo ay tumalikod. Tuwang-tuwang sabi ni Zhou Zicheng. 3 bilyon.
Sinundan ni David si Joe Gigan na nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Ito ay sobrang mura lang. Dapat mong malaman na ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang 10,000 taong gulang na Ginseng King ay magsisimula ng hindi bababa sa 10 bilyon, ngunit 3 bilyon ang gagawin. Nang makita ang nagulat na hitsura ni Zhou Zichen, bahagyang ngumiti si Zhou Zicheng, "Brother, para sabihin sa iyo ang totoo, kung makakahanap ka ng henyong doktor mula sa customs at mapapagaling ang sakit ni Shen Wansan, ang pinuno ng pamilya Shen, ang presyo ay tinatantya. Para mas mura." Kabanata 647. Anong nangyari kay Shen Wansan? Natigilan si Zhou Zichen. Ang pamilya Shen ay palaging nasa negosyo ng troso. Noong nakaraan, dinala ni Shen Wansan ang mga tao sa Haixiazi Forest upang magputol ng mga puno, ngunit walang bumalik sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Hinanap ito ng lahat, ngunit si Shen Wansan lang ang natagpuan, ngunit parang tanga si Shen Wansan. Sa parehong paraan, ang pagkain at tubig ay dapat pakainin. Paliwanag ni Zhou Zicheng. Black Blind Forest. Nagulat si Zhou Gigan, baliw ba si Shen Wansan, gaano kalakas ang loob niyang dalhin ang mga tao sa Haixiazi Forest para magputol ng mga puno, alam mo kung ilang taon walang nang-ahas na pumunta sa Haixiazi Forest. Hindi ba dahil sa pera ang lahat ng ito? Matataas at makapal ang mga puno sa Haixiazi Forest. Ang pamilya Shen ay hindi maaaring tumingin dito ng walang inggit, kaya dinala ni Shen Wansan ang mga tao doon, ngunit lahat sila ay namatay, si Shen Wansan na lang ang natira. Ako ay naging isang tanga, ngunit ang pamilya Shen ay hindi natanggap ang lahat ng mga kalakal sa pagkakataong ito. Sinabi ito ni Zhou Zicheng, at naunawaan ni Zhou Zichen sa isang iglap. Hindi nakakagulat na walang nakatuklas sa 10,000 taong gulang na Ginseng King na ito noon pa. Dapat mong malaman na mayroong maraming mga tao na namumulot ng mga kabute sa Hilagang Silangan. Ito pala ay matatagpuan sa Black Blind Forest. Ano itong Black Blind Forest? Hindi napigilan ni David na magtanong. Naku, hindi alam ni Mr. Chen, may kagubatan sa aming lugar, walang makakalabas na buhay kapag pinasok ito ng mga tao, at unti-unting kumakalat na may mga black blind na kumakain ng tao sa gubat na ito, kaya nga pinangalan ng Hay Blind Forest. Walang nang-ahas na pumasok. Sinundan ni Zhou Gigan si David para magpaliwanag. Natigilan si Zhou Zicheng nang makita niyang napakagalang nina Zhou Gigan at David at tinawag silang Mr. Palagi niyang iniisip na sina David, Lin Chanho at Chifeng ay pawang mga subordinate ni Zhou Gigan, at sumama sila kay Zhou Gigan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi iyon ang iniisip niya. "Kuya, sino ang mga taong ito?" Tanong ni Zhou Zicheng kay Zhou Gigan sa oras na ito. "Oh, ito si Mr. Chen, na narito para sa King of 10,000 Years Ginseng." Sabi ni Zhou Zichen. "Kuya, maaari nating kunin ang 10,000 taong gulang na Ginseng King, bakit iba mo pa dinala?" Si Zhou Zicheng ay tumingin kay Zhou Gigan na hindi nasisiyahan. Ang dahilan kung bakit niya sinabi kay Zhou Gigan ay dahil gusto niyang bilhin nila mismo ang 10,000 taong gulang na Ginseng King, ngunit ayaw niyang magdala si Zhou Gigan ng mga tagalabas. "Manahimik ka." Tinitigan ni Joji si Zhou Zicheng ng masama, "Kahit na bilhin natin itong 10,000 taong gulang na Ginseng King, ibibigay natin ito kay Mr. Chen." Dahil sa mga salita ni Zhou Zichen, muling suriin ni Zhou Zicheng si David. Nalaman niya na si David ay isang ordinaryong binata lamang, at wala siyang anumang marangal na ugali. Hindi siya mukhang anak ng isang malaking pamilya. Hindi niya maintindihan kung paano tama ang kanyang panganay na kapatid. Napakagalang ni David. Bagamat walang sinabi si Zhou Zicheng sa ilalim ng panggigipit ni Zhou Zichen, halatang hindi siya kumbinsido. "Ginoo Shen, ang pang-apat kong kapatid ay masyadong gaaman sa pera, huwag kang magtampo." Ngumiti si Zhou Zichen na humihingi ng tawad kay David. "Ayos lang." Nakangiting sabi ni David. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain, magiliw na binati ni Zhou Zichen si David at ang iba pa, at naghanda ng silid para kay David at sa iba pa. Kaya lang tumanggi si David. Ayaw niyang tumira sa bahay ni Zhou.
Hindi sanay si David sa pakiramdam na nakatira sa bahay ng iba. Hiniling pa rin niya kay Lin Chanho na maghanap ng hotel, at nanatili silang tatlo sa hotel. Pagkatapos manirahan, isinama ni David sina Lin Chanho at Chifeng upang mamasyal sa mga lansangan ng maliit na bayan ng county na ito. Hindi man masyadong maunlad, maganda ang tanawin at sariwa ang hangin. Nang si David ay tumatambay kasama sina Lin Chanho at Chifeng sa bulwagan ng bahay ni Joe, tinawag ni Joe Jicheng ang kanyang anak na si Joe Wei sa kanya. "Dad, ano po ang tawag niyo sa akin?" Nagdududang tanong ni Joe Wei. Tumingin si Joe Jicheng sa silid ni Joe Jigan, at pagkatapos ay bumulong kay Joe Wei, "Alam mo ba kung saan nakatira ang tatlong tao mula sa iyong tiyuhin?" Kabanata 648. "Alam mo, sinabi ko sa kanila ang lokasyon ng hotel." Tumango si Joe Wei. "Mabuti iyan, sabihin mo kay Lao Pao, hayaan siyang manguna sa mga tao para takutin ang tatlong tao, mas mabuting takutin ang tatlong tao." Utos ni Joe Jicheng. "Bakit? Hindi ba dinala ng tiyuhin ang tatlong taong iyon?" Mukhang nalilito si Joe Wei. "Hindi ko alam kung naturukan ng ecstasy ang tiyuhin mo at nagdala pa ng mga tagalabas para mangagaw ng negosyo. Ang tatlong taong ito ay tumatakbo para sa 1 Ian Shenwang. Gusto ng iyong tiyuhin na ibigay ang 1 Ian Shenwang sa iba. 10 bilyong pera, paano mo ito maibibigay sa isang tao? Hayaan ang mga lumang baril na itaboy ang tatlong lalaki na ito, pagkatapos ay mananalo tayo sa 10,000 taong ginseng king, at kapag kumita tayo ng pera, bibilhan kita ng Porsche." Sumando si Joe Jicheng sa tenga ni Joe Wei at bumulong. Sa sandaling marinig ni Joe Wei ang salitang, Porsche, agad niyang tinanggo ang kanyang ulo na parang manok na tumutusok ng kanin. "Tatay, huwag kang mag-alala, tiyak na hahawakan ko ito." Pagkatapos magsalita ni Joe Wei, tumakbo siya palabas at hinanap ang lumang baril. Ang Lao Pao na iyon ay isang kilalang gangster sa radius na 100 milya. Mayroon siyang daan-daang lalaki. Karaniwan siyang nabubuhay sa pamamagitan ng pagtanggap ng ilang bayad sa proteksyon. Dahil ang pamilya Joe ay nasa medicinal material business, 2 beses na rin siyang binugbog nitong Lao Pao. Bamboo sticks, ngunit habang lumalaki ang pamilya Joe, madalas nilang binibigyan ng pera ang mga lumang baril at mga balimatards na ito at hayaan silang mag-asikaso sa tindahan ng pamilya Joe. Pagkatapos ng pabalik-balik, ang pamilya Joe ay naging pamilyar kay Lao Pao, at si Lao Pao ay malapit ng maging personal na bodyguard ng pamilya Joe, upang walang maglakas loob na guluhin ang pamilya Joe, ngunit mayroong isang exception, iyon ay ang Shen pamilya. Ang pamilya Shen ay medyo maagang gumawa ng kanilang kapalaran, at sila ay nasa negosyo pa rin ng troso. Alam nilang lahat na ang pagtutroso sa kabundukan ay tungkol sa pagsusumikap at gawaing nagbabanta sa buhay, kaya kahit mga veterano na sila, hindi sila mangangahas na guluhin ang pamilya Shen. Ang grupo ng mga magtutroso sa ibaba ng pamilya Shen ay sapat na. Ang mga balimatards na ito ay umiinom ng kaldero. Matapos isama ni David sina Lin Chanho at Chifeng, bumalik siya sa hotel. Pero naglakad lang si David at ang iba pa papunta sa pinto ng hotel, pero direktang hinarang sila ng grupo ng mga masasamang tao na may hawak na mga stick. Napasulyap si David sa mga taong nasa harap niya, lahat sila ay ordinaryong tao, hindi man lang martial artist, at naiintindihan niya na ang mga lalaking ito ay mga gangster lamang. Si David ay masyadong tamad na bigyang pansin ang mga ito at umatras ng isang hakbang, habang si Lin Chanho ay humakbang pasulong at direktang tumayo sa harap ng grupo ng mga tao. Si Lin Chanho ay naging underground emperor sa loob ng napakaraming taon, at matagal na siyang may ganoong klase ng ugali ng kuya. Nakatayo lang siya sa labas ng ganito. Ang mga lalaki sa harap niya ay natigilan nang makita nila si Lin Chanho, at walang kamalay-malay na napaatras ng 2 hakbang. "Ano ang tinitignan mo?" Sa oras na ito, sa grupo ng mga tao, isang lalaking may malaking balikat at bilog na baywang at walang buhok sa tuktok ng kanyang ulo ang umungal kay Lin Chanho. Ang taong ito ay si Lao Pao. Nang makitang ang kanyang mga nasasakupan ay natakot pabalik ng mag-isa ni Lin Chanho, naramdaman ni Lao Pao na hindi niya maibaba ang kanyang mukha, kaya tumayo siya. "Tumingin sa iyo.
Naiinis na tanong ni Lin Chanho. Alam mo bang teritoryo ko ito? Ngayon, iiwan mo agad si Liao He para sa akin, huwag mong hayaang makita ko kayong tatlo, o mababali ko ang mga paa mo. Mabangis na sabi ng matandang baril. Fuck! Bibigyan kita ng mukha. Maglakas loob kang maglaro ng malaking kutsilyo sa harap ni Guanggang. Noong tumatambay ako, umiihi pa kayo at naglalaro sa putikan. Saan nagdusa si Lin Chanho ng ganitong uri ng galit, at nagplano siyang kumilos pagkatapos ng pagsabihan. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakita ng mga mata ni David ang isang pamilyar na figure. Iyon ay ang pamangkin ni Zhou Jigan na si Zhou Wei. Si Zhou Wei ay nagtatago sa likod ng isang malaking puno, palihim na pinagmamasdan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Bagamat madilim na ngayon at ang distansya ay hindi masyadong malapit, pagkatapos pumasok ni David sa panahon ng Inedia, ang kanyang paningin ay halatang iba sa mga ordinaryong tao, at nakita niya si Zhou Wei sa isang sulyap. Nang makita si Zhou Wei, naunawaan ni David ang lahat sa isang iglap. Inabot niya ang kanyang kamay upang pigilan si Lin Chanho, at pagkatapos ay sinabi sa lumang baril, "Kapatid, bago kami rito, at tila walang lugar para saktan ka, bakit mo kami itinataboy?" Kabanata 649. Tumingin si Lao Pao kay David, "Hindi mo ako sinaktan, ngunit nasaktan mo ang isang taong hindi dapat nasaktan. May nagsabi sa iyong umalis ka dito, maintindihan mo." Understood. Tumango si David, mukhang maganda ang hula niya. Pagkatapos magsalita, nilampasan ni David si Lao Pao at ang iba pa at naglakad patungo sa hotel. Nakita ni Lao Pao na hindi sila pinansin ni David, dirdiretsong pumasok sa loob, at agad na iniunat ang kamay para pigilan si David. Ngunit nang iniunat ni Lao Pao ang kanyang kamay, ginawa rin ito ni Lin Chanho, hinawakan ang braso ni Lao Pao at pinaikot ito ng kaunting puwersa. Ano? Dahil sa matinding sakit ay umalangaw-ngaw ang lumang baril. Parang hindi niya narinig ang mga hiyawan, si David ay nagpatuloy sa paglalakad sa loob, habang si Chi Feng ay ngumiti din. Lin Chanho, ang mga taong ito ay ipinasa sa iyo, matutulog na ako. Huwag, maghintay ng kalahating minuto, sabay tayong matulog. Nang makita ni Lin Chanho na aalis na si Chi Feng, agad siyang nabalisa. Ngayon si Lin Chanho at Chi Feng ay natulog ng magkasama sa mahabang panahon, at sila ay umabot na sa kanilang edad, kaya hindi mahalaga. Hindi nagsalita si Chi Feng, at nakangiting pumasok sa hotel, habang nagmamadali si Lin Chanho. Sa biglaang pagkumpas ng kanyang mga kamay, isang bugzo ng hangin ang lumabas. Tuldok. Si Lin Chanho ay nagmamadaling hinabol si Chi Feng, ngunit si Zhou Wei, na nagtatago sa likod ng isang puno sa sandaling ito, ay nakita ang sitwasyong ito, ang kanyang mga mata ay labis na nabigla na ang kanyang mga mata ay bumagsak, at siya ay napaupo sa lupa. Bumalik si David sa kanyang silid at tumayo sa tabi ng bintana na nakatingin sa malagong kagubatan sa bundok na hindi kalayuan. Hindi niya alam kung gaano karaming mga pambihirang halamang gamot ang mayroon sa kagubatan. Sa pagkakataong ito ay wala ng oras si David, kung hindi, gusto niya talagang mamasyal sa Black Blind Forest. Sa ganong hindi mapupuntahan na lugar lamang magkakaroon ng mga lumang halamang gamot. Matapos manood ng ilang sandali, si David ay nakahiga sa kama na handa ng matulog, ngunit ang mga boses ni Lin Chanho at Chi Feng ay nagmula sa katabing silid, na nagparamdam kay David na walang magawa, kaya siya ay bumangon lamang at umupo ng naka-cross-legged. Masyadong maganda ang sound insulation effect ng maliit na hotel na ito. Nararamdaman ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ang espiritual na enerhiya dito ay malinaw na mas malakas kaysa sa Horendel. Bagamat sa kaharian ni David, isang patak lang sa balde ang ganoong aura, ngunit hindi pa rin siya makatulog, kaya nagsimulang mag-practice si David. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsasanay, ang espiritual na enerhiya sa dantian ni David ay halos hindi gumagalaw. Ang pag-asa sa espiritual na lakas ng mundo lamang ay hindi gaanong pakinabang kay David. Sa sandaling ito, kumatok si Lin Chanho sa pinto, hiniling kay David na mag-almusal, at pagkatapos ay sabay-sabay na pumunta sa bahay ni Zhou, at dinala sila ni Zhou Jigan sa bahay ni Shen upang pag-usapan ang tungkol kay Wan Ian Shenwang.
Binuksan ni David ang pinto, at nakangiting sinabi ni Lin Chanho, Mr. Chen, nasanay ka pa bang tumira sa maliit na hotel room na ito? Bueno, ito ay mabuti, ngunit ang pagkakabukod ng tunog ay medyo mahina. Sabi ni David na may kalahating ngiti pero hindi nakangiti. Nang marinig ang sinabi ni David, natigilan si Lin Chanho, habang si Chi Feng, na nasa tabi niya, ay namula at nagmamadaling bumaba. Nag-react din si Lin Chanho at awkward na ngumiti. Bumaba ang tatlo para kumain ng almusal, at pinapaunte ni Zhou Jigan si Zhou Wei na magmaneho para sunduin sila ni David ng maaga. Matapos makita si David at silang tatlo, naging pangit ang mukha ni Zhou Wei, at hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanila ni David, lalo na kay Lin Chanho. Napakalapit ni Zhou Wei kay Lin Chanho kaya nanginginig ang buong katawan niya, dahil grabe ang eksena kagabi. Nagulat siya ng sobra. Ikaw, hindi ako tigre na marunong kumain ng tao. Natatakot ka bang maging ganito? Tiningnan ni Lin Chanho si Zhou Wei ng ganoon, at nagtanong na may nakakatawang mukha. Walang lakas ng loob na sumagot si Zhou Wei, nakatitig lang siya sa unahan at dinala si David at ang iba pa sa bahay ni Zhou. Ngunit si David at ang iba pa ay kararating lang sa bahay ni Zhou, ngunit nakita nila si Zhou Jigan kasama si Zhou Jicheng sa pintuan, habang ang Zhou Jicheng na iyon ay nakaluhod sa lupa at nakatali ang mga kamay sa likod. Kabanata 650. Nang makita ang pagdating ni David, si Zhou Jigan ay nagmadali upang salubungin siya, at sa isang kalabog, lumuhod siya para kay David, ngunit siya ay itinaas ni David ng marahan. Zhou Jichen, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ni David. Ginoo. Si Chen, ang pang-apat kong kapatid ay nahuhumaling. Naglakas loob pa siyang maghanap ng magpapalayas kay Mr. Chen. Naghahanap lang ito ng kamatayan. Hiniling ko sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad kay Mr. Chen. Umaasa din ako na si Mr. Chen ay magkaroon ng maraming tao at mailigtas ang kanilang buhay. Pagkatapos magsalita ni Zhou Jigan, sinipa niya si Zhou Jicheng, kaya, huwag kang humingi ng tawad kay Mr. Chen. Tito, anong ginagawa mo? Nang makita ito, hindi nasisiyahang nagtanong si Zhou Wei. Nakuha. Sinampal ni Zhou Ji si Zhou Wei, lumuhod ka rin para sa akin, ang iyong ama at anak ay may pugad ng mga ahas at daga, kung hindi mo hahayaang lumabas si Mr. Chen ngayon, lalabas ka sa mawawala ang pamilya Zhou, at lahat ng ari-arian ng pamilya Zhou sa hinaharap. Ito ang iyong bahagi. Bagamat iniwan ni Zhou Jichen ang kanyang bayan, ang pag-unlad ng pamilya Zhou ay pawang salamat sa tulong ni Zhou Jichen. Ang lahat ng Zhou Jichen ay nagsasalita sa bahay na may malaking timbang. Nang marinig ni Zhou Wei na siya ay itataboy sa bahay ni Zhou, siya ay natakot kaya dali-dali siyang lumuhod sa lupa. Kowtow kay Mr. Chen. Angal ni Zhou Jigan kay Zhou Jicheng at sa kanyang anak. Huwag banggitin kung gaano kagalit si Zhou Jigan. Ang isang grupo ng mga Polaka sa ilalim ng balon ay talagang naghahanap ng isang gangster na gugulo kay David. Hindi ba tigring ito na nagbubunot ng buhok at naghahanap ng kamatayan? Not to mention David, si Lin Chanho lang sa tabi ni David, na isang underground emperor sa Horendel, at isang sikat na tao kahit sa buong Jiangbei, paano siya may kukumpara sa maliit na gangster na ito? Sina Zhou Jicheng at Zhou Wei na mag-ama ay nakayuko lamang kay David, at hindi nagtagal ay may malalaking bag sa kanilang mga ulo. Lahat tama. Mahinang sabi ni David. Sa katunayan, hindi nilayo ni David na ituloy ang bagay na ito. Isang grupo lang ng mga gangster, parang paghabol lang ng langaw. Ay hindi mahalaga. Salamat, Mr. Chen. Salamat, Mr. Chen. Nagmamadaling sinundan ni Zhou Jichen si David para pasalamatan siya. Hindi pa huli ang lahat para sa atin, pumunta tayo at makita ang hari ng 10,000 taon ng ginseng, upang hindi magkaroon ng masyadong maraming panaginip sa gabi. Hindi nakatagal dito si David dahil may mga hamon pa rin siya. May isang araw lang siya ngayon, at kailangan niyang lumipad pabalik bukas. Okay, pupunta tayo kaagad sa bahay ni Shen. Tumango si Zhou Jigan, at personal na hinatid si David at ang iba papatungo sa bahay ni Shen. Pagtingin sa dumaang sasakyan, si Zhou Wei,
na nakaluhod sa lupa, ay nagtanong, "Tatay, ano ang pinagmulan ng 3 taong ito?" Ang mukha ni Zhou Zicheng ay mapatla sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig, "Huwag ka nang magtanong, halos mamiss natin ang langit." Pagkatapos magsalita, bumagsak si Zhou Zicheng sa lupa. Dahil hindi kalakihan ang bayan ng county, mabilis na nakarating si David at ang iba pa sa pamilya Shen. Ang bahay ng pamilya Shen ay halatang mas maluho kaysa sa bahay ng Zhou Jigan. Sinundan ni David si Zhou Jigan sa bahay ni Shen. Pagpasok pa lang niya sa looban, naramdaman niya ang isang madilim na hangin na umiihip, at halatang bumaba ng husto ang temperatura. Hinigpitin ni na Zhou Jigan at Lin Chanho ang kanilang mga damit. Ano ang H3 ng panahon na ito, maliwanag na tag-araw, ngunit napakalamig. Nanginginig na sabi ni Lin Chanho. Malamig na. Sumunod din si Chifeng. Ganito sa Northeast. Mahirap sabihin ang 4 na panahon ng taon. Kahit na umulan ng nyebe sa ganoong solar term, hindi nakakagulat. Paliwanag ni Zhou Zicheng. Ngunit walang sinabi si David, bagkus ay lumingon siya sa paligid na nakakunot ang noo, ito ba ang paghuhukay ng libingan ng mga ninuno? Napakabigat ng Yin Chi. Hindi naintindihan ni Zhou Jigan ang mga salita ni David, ngunit naintindihan ni Lin Chanho at Chifeng. Dahil sinundan ng dalawa si David, ngunit nakita nila ito. Sa kabisera ng probinsya, pinatay ng pamilya Jiang ang napakaraming babae, at pagkatapos ay inilibing sila sa gilid ng burol. Noong panahong iyon, nakita ni David na maraming yin, kaya nag-utos siya ng isang tao na dalhin sila doon. Hinukay doon. Ngayong sinabi ni David ang mga ganoong salita, parehong naunawaan ni Lin Chanho at Chifeng kung bakit sila nanlamig. Kabanata 651. Ginoo. Shen, may problema ba? Tanong ni Zhou Zicheng sa mahinang boses. Ay, wala, pumasok na tayo at tingnan. Sinundan ni David si Zhou Jigan patungo sa silid, ngunit habang nasa daan, hindi bahid ng espiritual na enerhiya ang naramdaman ni David, kundi isang mapanglo na hangin. Logically speaking, kung ang pamilya Shen ay may 10,000 taong Ginseng King, dapat nilang maramdaman ang aura na nagmumula sa Ginseng King kahit na sa radius na ilang daang metro, ngunit hindi ito naramdaman ni David. Dalawa lang ang posibilidad. Ang una ay ang The One Ian Shenwang ay wala sa bakuran ng pamilya Shen, at ang pangalawa ay ang pamilya Shen ay walang One Ian Shenwang, ngunit nagkakalat ng peking balita. Ngunit anuman ang sitwasyon, kailangan munang makita ni David si One Ian Shenwang. Kung wala siyang makita, hindi ipagpapalit ni David. Dinala ni Zhou Jigan si David at ang iba pa sa bulwagan. Bagamat maraming katulong ang pamilya Shen, walang pumihil sa kanila, at lahat sila ay bahagyang tumango para batiin si Zhou Jigan. Makikita na pamilyar si Zhou Jigan sa pamilya Shen. Pagkapasok ko sa bulwagan, nakita ko ang 5 o 6 na tao na nakaupo sa sofa, ang iba ay humihitit ng sigarilyo, nakasimangot, ang iba ay nakayuko, parang may iniisip, at isang babaeng may luha sa mga mata, siguradong umiyak lang siya. Tito Joe, kailan ka dumating? Maupo ka muna. Sa oras na ito, natagpuan ng isang binata si Zhou Jigan at sila, kaya dali-dali siyang bumangon at sinabi. Napatingin din ang iba at nakitang paparating na si Zhou Jigan, at tumayo silang lahat para batiin siya. Iginagalang ng lahat si Zhou Jigan. Maupo kayo, umupo ang lahat. Medyo na-flatter si Zhou Jigan, nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay para maupo ang lahat, at pagkatapos ay tinanong ang binata, Shen lang, nabalitaan ko na may sakit ang tatay mo, kaya dali-dali akong pumunta rito, kumusta ang iba? Si Zhou Jigan ay napakaraming kaalaman tungkol sa mundo, kaya hindi niya binanggit ang One Ian Shenwang. Sa halip, inalagaan niya muna ang katawan ni Shen Wansan, ang pinuno ng pamilya Shen. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang oras upang pag-usapan ang One Ian Shenwang, ang pamilyang Shen ay palaging gustong alagaan ang ilang mukha. Hey! Bamantong hininga si Shen lang, hindi ba tayo nag-aalala? Pagbalik ko pa lang, mabuti at masama ang tatay ko, at paminsan-minsan ay nakakasalubong ko ang mga tao, pero ngayon para akong tanga, wala akong kakilala, at matanda pa ako. Sumisigaw, nangangagat kapag nakakita ka ng isang tao.
Nang marinig ito ni Joe Jigan, hindi niya maiwasang bahagyang magulat. Hindi niya inaasahan na ganoon kalubha ang kalagayan ni Shen Wansan. Anong nangyayari sa H3 Le? Paano naging ganito? Bagamat narinig ni Zhou Zicheng ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Zhou Zicheng, ang alam ni Zhou Zicheng ay kaunting balahibo lamang. Kung tutuusin, tanging ang pamilya Shen lang ang nakakaalam ng totoong dahilan. Ibinuko ni Shen lang ang kanyang bibig, ngunit nang hindi sinasabi ang huling salita, bumaantong hininga siya at umupo. Ang iba pang miyembro ng pamilya Shen ay tahimik din, at ang ilan ay mahinang umiiyak. Hindi ka ba nagpatingin sa doktor? Tanong ni Zhou Zicheng na may nagtatanong na mukha. Hinanap ko na. Naghanap ako ng mga doktor sa radius na daan-daang milya. Walang makakakita nito. Sinasabi nilang lahat na hindi mabubuhay si Wansan sa loob ng 3 araw. Sumagot ang babae, at habang nagsasalita siya ay napaluha siya. Magkapatid, huwag mo nang umiyak sa ngayon, sa palagay ko ay magkakaroon ng paraan, pag-alaw ni Joe Jigan sa babae, pagkatapos ay sumulyap kay David, at pagkatapos ay sinabi sa pamilya Shen, bumalik ako sa pagkakataong ito, mula sa Guanay espesyal na inimbitahan si Mr. Chen. Si Mr. Chen ay isang sikat na doktor, anuman ang uri ng sakit, ang gamot ay tiyak na magagaling sa sakit. Nang makita ng lahat na si Joe Jigan ay nagdala ng isang henyong doktor, lahat sila ay tumingin kay David at sa tatlo sa likod ni Joe Jigan. Sa huli, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Lin Chanho. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chanho ay mas matanda, at posibleng sabihin na siya ay isang henyong doktor, ngunit si David, isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s, ay walang nag-isip sa kanya bilang isang henyong doktor. Kabanata 652. Nang makitang ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, biglang nakaramdam ng hindi komportable si Lin Chanho, at nagmamadaling itinuro si David, ito si Mr. Chen, ang henyong doktor na nagpapagaling ng sakit. Nang makitang sinabi ni Lin Chanho na si David ay isang henyong doktor, lahat sa pamilya Shen ay natigilan, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Oo, ito si Mr. Chen. Huwag tingnan ang kabataan ni Mr. Chen, ngunit ang kanyang mga medikal na kasanayan ay kay Sai Huatuo. Tinuro din ni Zhou Zicheng si David at sinabing. Nang makitang sinabi ito ni Zhou Jigan, ang pamilya Shen ay nagkaroon lamang ng bakas ng kumpiyansa sa kanilang mga mata. Tio Zhou? Dahil siya ay isang henyong doktor, tingnan mo ang aking ama. Hanggat mapapagaling ang aking ama, ang aking pamilya Shen ay lubos na magpapasalamat. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Shen lang kay Joe Jigan. Kung saan nang ahas si Joe Jigan na tumawag ng mga putok, lingunin lang niya si David, Mr. Shen, ano sa tingin mo? Kaya kung pagalingin ang sakit, ngunit bago natin ito gamutin, mas mabuting magsalita tayo ng malinaw. Mahinang sabi ni David. Oo. Oo, linawin muna natin, para walang awayan mamaya. Paulit-ulit na tumanggo si Zhou Zicheng. Sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo? Tanong ni Shen lang kay David. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya ay nagmula sa libu-libong milya ang layo mula sa customs, kaya hindi isang pagmamalabas na makipag-ayos sa presyo bago magpatingin sa isang doktor, at ang pamilya Shen ay hindi makatwiran. Ayoko ng pera. Umiling si David, pagagalinggan ko ang iyong ama, ngunit dapat mong garantiya na ang hari ng Wanian ay maaari lamang ibenta ito sa akin, at hayaan mo muna akong makita ang mga kalakal. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni David, ang pamilya Shen ay natigilan lahat, ngunit ang mukha ni Shen lang ay lumubog at sinabing, kaya pumunta ka rito para sa Wanian Shenwang. Tio Zhou, ano ang nangyayari? Kung gusto mo kay Haring Wanian, sa pagkakaibigan ng ating dalawang pamilya, basta tama ang presyo, natural na ibebenta muna namin ito, ngunit nagdala ka ng tinatawag na doktor na henyo upang gamutin ang aking ama, ngunit pinagbantaan mo ang aking kasama nito ang pamilya Shen. Tama ba ito? Medyo madaming sasabihin. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Joe Jigan, pamangkin, mali ang pagkakaintindi mo, talagang nagmamadali si Mr. Chen kay Haring Wanian, ngunit isa talaga siyang henyong doktor na kayang gumaling sa sakit ng iyong ama.
Talagang hindi ko ito ginamit para takutin ka. Ang kahulugan ng pamilya, bukod pa, hindi gusto ng aming pamilyang Joe itong 10,000 taong ginseng king, paano ako maglalakas loob na magdesisyon tungkol sa gusto ni Mr. Chen? Gusto ko lang makakita ng mga bagay, at pagkatapos ay bilhin ang iyong 1 iyan ginseng king. Hindi naman sa hindi kita binibigyan ng pera. Kanino mo ibinebenta ito? Ibenta mo lang sa akin ang 1 iyan ginseng king, at iingatan kong ligtas ang iyong ama. Tumingin si David kay Shenlang at mahinang sinabi. Sa sandaling marinig ito ni Shenlang, tama siya sa sinabi ni David. Kung sino man ang nagtitinda nito ay nagtitinda rin, basta tama ang presyo, at mapapagaling din ni David ang sakit ng kanyang ama. Okay, ipinapangako ko sa iyo, aalagaan mo muna ang aking ama, at ipinapangako kong ibebenta ko sa iyo ang 1 iyan ginseng king. Matapos mag-isip sandali ni Shenlang, tumango siya at sinabi. May gusto muna akong makita. Hindi naramdaman ni David ang pag-iral ni King Wan Ian Shen sa pamilya Shen, kaya kailangan muna niyang makakita ng isang bagay. Kung siya ay nilinlang ng pamilya Shen, kung gayon kanino pupunta si David? Nais munang tingnan ni David ang mga bagay-bagay na nagpatahimik kay Shenlang. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Shenlang na parang may iniisip. Mahal kong pamangkin, tingnan mo na lang at wala kang mawawala. Makatwiran ang kahilingan ni Mr. Chen. Nakita ni Zhou Jiga na nag-alinlangan si Shenlang, kaya hinikayat niya ito. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Shenlang, at ang iba pa sa pamilya Shen ay tahimik din. Nang makita ang ganoong sitwasyon ng grupo, sumimangot si Zhou Jigan, pamangkin, wala ba kayong 1 iyan Shenwang? Hindi, Tio Zhou? Dapat mayroong isang 10,000 taong gulang na ginseng king sa aming pamilyang Shen, ito lang. Itong ginseng king lang. Nang sabihin na ni Shen lang ang dahilan, biglang dumating ang isang nasasabik na boses, Langer, inimbitahan ko ang direktor ng Fengtian First People's Hospital na gamutin ang aking panganay na kapatid, at ang aking panganay na kapatid ay naligtas. Kabanata 653. Ang lahat ay tumingin sa paligid para sa katanyagan, at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pumasok kasama ang isang ika-60 matandang lalaki na may magalang na suporta. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang nakababatang kapatid ni Shen Wansan, si Shen Wanfu, at ang ika-66 na matandang lalaki ay si Xing Zon, ang direktor ng Fengtian First People's Hospital. Nang makita ng lahat sa pamilyang Shen si Xing Zon na paparating, lahat sila ay nagmamadaling tumayo para batiin siya, at inanyayahan si Xing Zon sa master para maupo. Dahil sa pagdating ni Xing Zon, agad na nakalimutan ng pamilya Shen ang pagkakaroon ni David. Pagkatapos ng lahat, nag-aalinlangan sila sa pagkakakilanlan ni David bilang isang henyong doktor. Kung tutuusin, napakabata pa ni David, at si Xing Zon ay isang kilalang henyo na doktor sa buong Northeast. Buti na lang tumatanda na siya. Pagkatapos ng pagre-retiro, hindi na nagpapatingin si Xing Zon sa mga doktor. Gaano man kalaki ang ibinayad, hindi ito makikita ni Xing Zon. Minsan may nag-alok ng 100 milyon para hilingin kay Xing Zon na tulungan siyang magpatingin sa doktor, ngunit tumanggi si Xing Zon. Tuldok. At sa pagkakataong ito ay inimbitahan ni Shen Wanfu si Xing Zon, na naging dahilan upang makita ng lahat ng pamilyang Shen ang pag-asa. Pinagmamalaki ni Xing Zon ang pamilya Shen, at pagkatapos ay sinabi, Shen Wanfu, ipinangako sa iyo ng matandang ito na pupuntahan mo ang iyong kapatid, ngunit huwag kalimutan ang aking mga kondisyon. Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, huwag mo akong tingnan. Ito ay isang lumang buto, madaling makitungo sa iyong pamilya Shen. President Xing, ang ipinangako ko sa iyo, talagang gagawin ko. Pagkatapos mong pagalingin ang aking panganay na kapatid, dadalhin kita upang makita kaagad ang 1 iyan Shenwang. Kung interesado si President Xing, uunahin natin si President Xing. Bumili. Mabilis na tiniyak ni Shen Wanfu. Ang dahilan pala kung bakit nakarating si Xing Zon ay dahil sa 10,000 taon ng Ginseng King, tila gusto rin niyang makuha itong 10,000 taon ng Ginseng King. President Xing, hanggat pinapagaling mo ang aking ama, kahit ano ay masasabi. Mabilis ding sabi ni Shen Lang.
Inilagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Xingzon ngayon. Kung walang magagawa si Xingzon, natatakot ako na ang iba ay maging mas walang magawa. Nang makitang sinabi ito ng pamilya Shen, tumango si Xingzon, labis na nasisiyahan sa saloobin ng pamilya Shen. Shen lang, nauna kami. At saka, mapapagaling din ni Mr. Chen ang iyong ama. Bakit ka nangako sa iba? Medyo nalungkot si Zhou Jigan nang makita niyang ibinigay ng pamilya Shen kay Xingzon itong 10,000 taon ng ginseng. Sinulyapan ni Shen lang si Zhou Jigan, at medyo nahihiyang sinabi, Tito Zhou, hindi namin alam ang henyong doktor na nahanap mo, at walang makapaniwala, at si President Xing ay isang sikat na henyong doktor sa hilagang silangan ng ating bansa, kaya dapat ikaw din. Narinig mo na, syempre kailangan muna nating ibigay kay Din Xing. May gustong sabihin si Zhou Jigan, ngunit direktang pinigilan ni David, huwag mong sabihin sa kanila, walang makakakita sa sakit ng lalaking may-ari maliban sa akin, kaya okay lang na subukan ito ng iba. Alam ni David na ang Shen Wansan na ito ay walang sakit, at wala rin siyang sakit. Ito ay magiging ganitong uri ng sintomas. Sa madaling salita, nagkaroon ng hysteria si Shen Wansan, at hindi lang ito isang pag-iniksyon at gamot. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni David, si Xingzon, na nakaupo sa sofa, ay malamig na tumingin sa kanya. Nang makita niyang si David ay nasa maagang 20s pa lamang, sinabi niya ang gayong mga ligaw na salita, at sinabi niya ito sa harap niya. Ito ay halatang hindi siya pinansin. Bata ka, at medyo nakakabaliw ang tono mo. Ilang dekada nang nag-practice ng medisina ang matandang ito. Kapag tinatrato ko ang mga tao, natatakot ako na hindi mo pa rin alam kung saang bundok aakyat ng puno. Sinaway ni Xingzon si David na may malamig na mukha. Anak, saan ka nanggaling? Sa harap ni Din Xing, maglakas loob kang magsabi ng mga ganyang arrogant na salita. Alam mo ba na si Din Xing ay nasa aming hilagang silangan na rehiyon, at siya ay isang sikat na doktor. Walang sakit na hindi niya kayang gamutin. Hindi ito gusto ng Din, kaya walang may gusto nito. Tumingin si Shen Wanfo kay David at sinabing may masamang tingin. Tama, hindi ko narinig na kumilos si Din Xing, at mayroon siyang masamang sakit. Bata ka, alam mo si. Dapat kang manatili kung saan ito call. Malamig ding nagsalita ang iba sa pamilya Shen kay David. Kabanata 654. Pagkatapos ng lahat, inis ni David si Xingzon, at hindi ito maganda para sa kanilang pamilya Shen. Talagang itinaboy nito si Xingzon, nagagamutin si Shen Wansan sa isang doktor. Ano ang alam mo? Si Mr. Chen ay hindi lamang sanay sa medisina, ngunit nakakagawa din ng alchemy. Bakit hindi mo ikumpara si Mr. Chen sa mga ordinaryong doktor? Naging balisa si Zhou Jigan nang makita niyang lahat ng tao sa pamilya Shen ay nagpahayag ng walang galang na pananalita kay David. Kuya Zhou, kinuha namin ang iyong kabaitan. Dapat mong kunin ang henyong doktor na iyong nakita. Makatitiyak tayo na nandito si Director Xing. Hindi natin kailangan ng ganoong makapangyarihang doktor. Inutusan talaga ni Shen Wanfo si Zhou Jichen na paalisan ang mga bisita. Nagalit ito kay Zhou Jichen, ngunit sinamahan niya si David na magbenta ng 1 Ian Ginseng King, kahit nagalit siya, hindi makaalis si Zhou Jichen. Okay, pag-usapan muna natin ang mga sintomas ng kapatid mo. Nakita ni Xingzon na tumigil sa pag-uusap sina David at Zhou Jigan, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at tinanong si Shen Wanfo. Nang marinig ito ni Shen Wanfo, dali-dali niyang sinundan si Xingzon tungkol sa sitwasyon ng kanyang panganay na kapatid. Bahagyang kumunat ang noo ni Xingzon sa paglalarawan ni Shen Wanfo. Nakikinig sa sinabi mo, mukhang walang sakit ang kapatid mo, parang may hysteria, at nalilito ang isip sa mga maruruming bagay. Sinuri ni Xingzon. Ano? Nang marinig ito ng lahat sa pamilya Shen, natarante silang lahat. Bagamat mayaman ang pamilya Shen, lahat sila ay ordinaryong tao. Paminsan-minsan ay nakarinig sila ng mga multo at mga Diyos, ngunit hindi pa nila ito nakatagpo. Ngayong marinig ito ni Xingzon, nagulat silang lahat.
Gayunpaman, dahil sa reputasyon ni Xingzon, hindi nila maiwasang maniwala sa kanyang sinabi, kaya nagmadaling nagtanong si Shen Wanfu, President Xing, kung gayon. May tulong ba para sa aking kapatid? Siyempre nakasave. Dahil nandito ako, kahit hysteria, gagaling ako, huwag kang mag-alala. Tiwalang sabi ni Xingzon. Nang marinig ang sinabi ni Xingzon, gumaan ang pakiramdam ng pamilya Shen. At tumingin si David kay Xingzon nang hindi inaasahan. Hindi niya inaasahan na makikita ng kabilang partido na hysteria pala ito, at inabutan siya ng multo. Hinawakan ni Xingzon ang kanyang katawan, at mabilis na naglabas ng magandang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagkabukas ay may nakalagay na thumb-size na tableta na itim at hindi mad-ulash. Nang makita ni Joji Chen ang mga table tasks, biglang nagningning ang kanyang mga mata, dahil masyado siyang pamilyar, at ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng mga table tasks ay halatang ginawa ng isang tao na ipinadala niya upang i-proseso, partikular para sa pag-iimpake ng Xiaohuandan, at ang itim na tableta na si Xingzon. Hawak sa kanyang kamay ay si Xiaohuandan. Natawa si David nang makita niyang kinuha ni Xingzon si Xiaohuandan mula sa kanyang mga braso, ngunit hindi siya nagsalita. President Xing, ano ito? Naguguluhang tanong ni Shen Wanfu. Nagsama-sama rin ang iba pang miyembro ng pamilya Shen at tiningnang mabuti ang mga table tasks sa kamay ni Xingzon. Nang makita ang kakaibang hitsura ng lahat, buong pagmamalaki ni Xingzon na sinabi, ang tabletang ito ay tinatawag na Xiaohuandan, ito ay may epekto ng pagre-refresh ng isip at pagpapalakas ng katawan, ngunit ito ay isang mahiwagang gamot na ginugol ko ng milyon-milyon at kinaladkad. Ang relasyon ay nakuha mula sa mga kaugalian, at ito lamang ang nakuha. Kung hindi dahil sa 1 Ian Ginseng King ng pamilya Shen mo, magdadalawang isip akong alisin ito. Sisiguraduhin ng tabletang ito ng gamot na maibabalik ang isip ng master ng pamilya Shen. Napaka-confident ng sinabi ni Xingzon, ngunit ang mga miyembro ng pamilyang Shen na iyon ay natigilan nang marinig nila ito. Nang marinig ang mga salita ni Xingzon, nanlaki ang mga mata ni Zhou Jigan sa gulat. Ang medicinal pill na ito ay ibinente niya, at ang packaging box ay idinisenyo at ginawa niya, ngunit hindi pa niya ito binili sa halagang ilang milyon. Ikaw Chi ay nasa harap pa rin ni David, hindi ba't sinasabi ito ni Xingzon, binabalangkas niya si Zhou Jigan para sa pagkuha ng itim na pera. Dapat mong malaman na ang Xiaohuan pill ay pinino ni David at ipinasa kina Zhou Jichen at Hizigang para ibenta ito bilang ahente. Ang presyo ay naayos, at ang halaga ng pera na ibinibigay nila kay David ay naayos din. Magiging masaya kaya si David na bigyan si David ng kaunting pera. Kabanata 655. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Zhou Jigan, nagmamadali siyang tumingin kay David, at gustong magpaliwanag kay David, ngunit napatigil siya sa mga mata ni David. Naniniwala si David na si Zhou Jigan ay hindi nang ahas na kumain ng itim na pera. Kalokohan. At saka, hindi man lang alam ni David na ang Xiaohuandan na ginawa niya ay nakakapagpagaling din ng hysteria. Puro kalokohan ito. Bagamat kayang i-refresh ni Xiaohuandan ang isip at palakasin ang katawan, kung gusto mong ibigay ang mga maruruming bagay sa katawan ng tao. Sa pilitang ilabas, walang ganoong epekto si Xiaohuandan. Kaya lang hindi inilantad ni David ang Xingzon on the spot. Gusto niyang patuloy na maghintay, naghihintay na makita ang biro ni Xingzon. Kapag nakita ng pamilya Shen na walang silbi si Xingzon, natural nilang hihilingin ito. President Xing, ang pera para sa pill na ito ay babayaran ng aming pamilya Shen, at hindi namin hahayaang magdusa si President Xing. Naintindihan ni Shen Wanfu ang ibig sabihin ni Xingzon, kaya mabilis niyang sinabi. Ang amo ni Shen ay magalang. Hindi ko sinasadya iyon. Ilang milyon na lang, at hindi ko pa rin siniseryoso. Ikinaway ni Xingzon ang kanyang kamay ng may ngiti, at pagkatapos ay ibinigay si Xiaohuandan kay Shen Lang, pumunta ka at dalhin mo ito sa iyong ama, naniniwala akong gagaling ang iyong ama sa lalong madaling panahon. Si Shen Lang ay paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya, kinuha si Xiaohuandan ng maingat, at nagmamadaling tumakbo patungo sa likod bahay.
Ang lahat sa pamilya Shen ay sabik na naghihintay, umaasa na talagang gagana si Xiao Wandan. Makalipas ang halos 10 minuto, tumakbo pabalik si Shen Lang na may masayang mukha. Langer, kumusta ang iyong ama? Tanong ng ina ni Shen Lang. Nay, talagang kapaki-pakinabang ang Xiao Huandan ni Dinzing. After my dad eat, hindi na siya nag-iingay at tinawag pa ang pangalan ko. Kilala niya ako. Excited na sabi ni Shen Lang. Talaga. Ang ganda, makikita ko siya. Gaya ng sinabi ng ina ni Shen Lang, tatakbo na sana siya sa likod bahay. Nay, saglit lang gising ang tatay ko, tapos natamba at nakatulog. Walang kwenta ang pagpunta mo doon. Pinigilan ni Shen Lang ang kanyang ina. President Zing, nakatulog muli ang aking kuya, ano ang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Shen Wanfo. Nasira ang isip ni Patriarch Shen, kontrolado ang kanyang katawan, sobrang trabaho, at ngayon ay bigla na lang siyang nagising, pagod na pagod siya, kaya normal lang na makatulog. Paliwanag ni Zing Zon. Nang marinig ito ng lahat sa pamilya Shen, naramdaman nila na ang sinabi ni Zing Zon ay makatwiran, at lahat sila ay tumango, na nagpapakita ng higit na paggalang kay Zing Zon. Pangalawa Shen, napagaling ko na ang sakit ng kapatid mo. Hindi ba dapat oras na para ipakita sa akin ang hari ng ginseng sa loob ng 10,000 taon? Tanong ni Zing Zon kay Shen Wanfo. Ibinuka ni Shen Wanfo ang kanyang bibig, ngunit kapag nakita niya sina Zhou Jigan at David, malalaman lamang nila kung ano ang gagawin. Itinikom ni Shen Wanfo ang kanyang bibig at nag-alinlangan saglit bago tumingin kay Zhou Jigan at sinabing, Brother Zhou, bumalik ka mula sa past, at pagdating mo sa aking Shenmue home, dapat ginawa namin ang aming makakaya para tretuhin ka bilang isang landlord. At inimbitahan ka sa isang pagkain, ngunit hindi ito masyadong maginhawa ngayon, sana ay dalhin ni Brother Zhou ang iyong mga tao, at tiyak na pupunta ako ng personal sa pinto sa ibang araw upang imbitahan si Brother Zhou sa hapunan. Binibigyan ni Shen Wanfo si Zhou Jigan ng utos ng paglikas. Pagkatapos ng lahat, kasama sina Zhou Jigan at David dito, may sasabihin si Shen Wanfo. Ang mga salita ni Shen Wanfo ay nagpapangit kay Zhou Jigan, ngunit wala siyang masabi. Kung tutuusin, magalang naman ang sinabi ni Shen Wanfo, hindi naman siya pwedeng manatili na lang dito at hindi umalis, di ba? Nakatingin lang kay David ang walang magawang si Zhou Jigan, nagtataka kung ano ang naisip ni David. Sa tingin mo ba okay lang ang kapatid mo? Tumingin si David kay Shen Wanfo at nagtanong. Anong meron? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng pamangkin ko kanina? Nakikilala na siya ng aking panganay na kapatid, at ngayon ay natutulog lang siya. Si Shen Wanfo ay kumbinsido, pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Zing Zon ay naroon. Humph! Malamig na bumantong hininga si David, nakakapag-refresh ng isip si Xiao Wandan, ngunit tonic lang ito, hindi nito kayang gamutin ang mga sakit, pati na ang hysteria, hindi pa banggitin kung ang Xiao Wandan na ito ay milyon-milyong halaga, hindi ko alam kung paano. Kabanata 656. Binata, nagdududa ka ba sa akin, itong maliit na Huandan? Nang marinig ang mga salita ni David, hindi natuwa si Zing Zon. Hindi ba nilinaw nito na maling iniulat niya ang presyo? Nang makitang hindi masaya si Zing Zon, nagmamadaling inakusahan ng pamilya Shen si David. You know the she. Dinzing has practiced medicine for many years, alam mo pa ba kung kayang gamutin ni Xiao Wandan ang sakit? Tama, hiniling ni Dinzing sa isang kaibigan na bilhin itong munting Wandan. Hindi niya alam kung magkano ang halaga nito. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito, anak, para kang gumawa ng Xiao Wandan. Sinabi ng lahat sa pamilya Shen ang sinabi ko, at walang nakatingin sa mukha ni Zhou Jigan. Anak, huwag kang umasa sa imbitasyon ni Brother Zhou, igagalang ka ng aming pamilya Shen, kahit anong uri ka ng henyong doktor sa customs, hindi ka kwalipikadong tanungin si Pangulong Zing kapag narito ka. Inis na sabi ni Shen Wanfo, kung hindi niya titignan ang mukha ni Zhou Jigan, matagal na niyang itinaboy si David. Isang batang hindi pa lumaki ang buhok, sa harap ni Zing Zon, magyabang.
Gayunpaman, sa harap ng malamig na mga salita ng karamihan, hindi nagalit si David. Lumapit siya sa hari ng 10,000 taon, at paano makakaalis si David nang hindi nakikita ang hari ng 10,000 taon? Tama ka, na si Xiao Huandan ay talagang ginawa ko. Agad namang natigilan ang lahat sa sinabi ni David. Kaagad pagkatapos, tumawa ang lahat, at lahat ay tumingin kay David ng panunuya. At si Xingzon ay lalo pang nagmukhang mapanglait, sa murang edad, nang ahas siyang ipagmalaki ang ganitong uri ng pagmamataas, ngunit narinig ko na itong Xiao Huandan ay dinalisay ng isang alchemy master sa Guan, at ang master na ito ay malinaw na dapat na bihasa sa medikal. Teorya. How could it be you a little boy? I'm afraid you don't even know what the ingredients are in Xiao Huandan. Maaari akong magpatotoo na ang Xiao Huandan ay gawa nga ni Mr. Chen, at ibinebenta ko ang Xiao Huandan sa paketeng ito. Sa kanang sulok sa ibaba ng package, nakaprint din ang pangalan ng aming renhetang. Hindi na nakatiis si Zhou Jigan, kaya tumayo siya para tumstigo, na nagpapatunay na si Xiao Huandan ay pino ni David. Nang marinig ang sinabi ni Zhou Jichen, nagmamadaling kinuha ni Shen Wanfo ang napakagandang kahon, at sigurado, sa kanang sulok sa ibaba, nakita niya ang mga salitang renhetang. Alam ng pamilya Shen na si Zhou Jichen ay nasa negosyo ng mga panggamot na materyales sa Yuncheng at nagbukas ng renhetang, ngunit hindi nila alam na si Zhou Jichen ay nagbebenta nitong Xiao Huandan. Brother Joe, bagamat talagang nakaprint dito ang renhetang, sa pagkakaalam ko, medyo marami ang botika na tinatawag na renhetang sa Guan. Hindi pa rin makapaniwala si Shen Wanfo na ang renhetang ni Zhou Jichen ay may kakayahang magbenta ng milyon-milyong pills, na nangangailangan ng malaking lakas ng ekonomiya. Bagaman medyo kakaunti ang mga renhetang, ang pamilya ko lang ang mayroon si Yuncheng. Tanungin mo si Dinzing kung ang maliit na wanden na ito ay binili mula sa Yuncheng, o malalaman mo. Bahagyang ngumiti si Zhou Jichen. Tumingin si Shen Wanfo kay Xingzon, ngunit ang mukha ni Xingzon ay medyo nagulat sa oras na ito, at nakatingin siya kay Zhou Jigan. Ikaw ba si Zhou Jigan, Boss Joe? Tumango si Zhou Jigan, oo, ako si Zhou Jigan. Tuwang-tuwa si Xingzon, at nagmamadaling humakbang at nakipagkamay kay Zhou Jichen. Boss Joe, hindi ko talaga inaasahan na dito tayo magkikita, narinig ko lang sa kaibigan ko na taga Northeast China ka rin, pero hindi ko pa nakilala. Hiniling ko talaga sa isang kaibigan na bilhin ang maliit na return pill na ito mula sa Yuncheng Renhetang, at ngayon maraming tao ang gustong bumili nito, ngunit hindi sila naghihirap. Si Xiao Huandan ay talagang sikat. Pagkatapos ng lahat, si David ay may limitadong mga materyales sa pagdadalisay. Bagamat ang mga panggagamot na materyales na ginagamit para sa pagpino ng Xiao Huandan ay mga karaniwang panggagamot na materyales, si David ay walang oras upang pinuhin ang Xiao Huandan sa buong araw, at imposible para sa kanya na pinuhin ang Xiao Huandan. Dan, masyadong nag-aaksaya ng iyong espiritual na kapangyarihan. President Xing, may isang bagay na inaasahan kong maipaliwanag ko ngayon. Ang pinakamataas na presyo ng aking maliit na wanden ay hindi hihigit sa 1,000,000. Kailan ito naibenta ng milyon-milyon? Ang dahilan kung bakit tinanong ni Zhou Jichen si Xingzon ay gusto niyang magpaliwanag siya sa harap ni David, ngunit hindi niya maaaring hayaang hindi siya maintindihan ni David. Kabanata 657. Ito. Mukhang napahiya si Xingzon nang tanungin siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Zhou Jichen. Hindi naman niya maamin na mali ang iniulat niya sa presyo, di ba? Sa oras na ito, nakita ni Shen lang ang kahihiyan ni Xingzon, kaya nagmamadali siyang nagsabi, Tito Joe, si Dinzing ay malamang na nalinlang ng isang kaibigan. Bagamat hindi mataas ang presyong ibinebenta mo kay Xiao Huandan, marahil ay pribadong tumaas ang presyo ng kanyang kaibigan. Tel ang lana. Ang mga salita ni Shen lang ay nagpababa sa hagdan ni Xingzon sa isang iglap, at agad na tumango, oo, malamang na kaibigan ko ang nagsinungaling sa akin, kailangan kong hanapin siya upang ayusin ang account. Dahil sinabi ni Xingzon, wala nang masabi pa si Zhou Jigan. Tito Joe, maaaring ang maliit na return pill na ito ay gawa talaga nitong Mr. Chen. Hindi makapaniwalang tanong ni Shen lang.
Dahil ang Xiaowanden ay ibinente ni Zhou Zichen, alam niya ang pinagmulan ng Xiaowanden na pinakamahusay. Siyempre, sa mundo, maliban kay Mr. Chen, natatakot ako na walang makakagawa ng maliit na return pill. Tumango si Zhou Zichen at sinabi. Gayunpaman, medyo nahihiya si David na sabihin ito. Si Xiao Huandan ang pinakapangunahing medicinal pill, at natatakot ako na maaaring pinuhin ito ng ilang immortal na magsasaka. Ngayon ay direktang ipinagmamalaki siya ni Zhou Zigan ng ganito, na lubhang hindi komportable kay David. Awkward. Boss Joe? Alam ko na ang alchemy technique na ito ay hindi matututuhan sa isang gabi. Mukhang nasa early 20s ang binatang ito. Kahit na natuto siya mula sa sinapupunan ng kanyang ina, natatakot ako na hindi siya makakapag-practice ng isang elixir tulad ni Xiao Huandan, tama ba? Bagamat ang Xiao Huandan ay ibinente ni Zhou Zichen, hindi pa rin naniniwala si Xing Zan na magagawa ni David si Xiao Huandan. Kung tutuusin, napakabata pa ni David. Sa mga mata ni Xing Zan, si David ay isang bata lamang. Hindi rin ako masyadong naniniwala na ang ganitong kabataan ay talagang matututo sa sinapupunan ng kanyang ina. Gaano kaya siya kataas sa medisina? Kaya ba niyang pinuhin ang mga gamot na pills? Si Shen Wanfu ay hindi masyadong naniniwala na si David ay may kakayahang gumawa ng alchemy. Magsusulat ako ng Race Eta ngayon, maaari mong sundin ang Race Eta, at gagawa ako ng isa para sa iyo ng direkta. Walang oras si David para makasama ang mga taong ito, kaya gusto niyang gumawa ng alchemy on the spot para kumbansihin ang mga taong ito. Ito ang pinakamaganda. Nagliwanag ang mga mata ni Xing Zan. Nakita niya ang paraan ng pagdadalisay ni Xiao Huandan sa kanyang sariling mga mata. Tuwang-tuwa si Xing Zan. Alam niya ang Race Eta at ang paraan ng pagpino. Tiwala si Xing Jun na magagawa rin niya si Xiao Huandan. Di nagtagal, isinulat ni David ang Race Eta, at nagpadala si Shen lang ng isang tao upang ihanda ang gamot ayon sa Race Eta. Mayroong higit sa 100 ng mga uri ng mga panggamot na materyales, na sa lalong madaling panahon ay handa na. Pagkatapos ng lahat ng mga ito ay karaniwang panggamot na materyales, at mabibili ang mga ito sa bawat parmasya. Binata, binili ko ang mga halamang gamot, paano mo ito ginagawa? Kung kailangan mong gawin ang mga ito, kaya kong gawin ito para sa iyo mismo. Nais ni Xing Zan na tulungan si David na gumawa ng alchemy sa kanyang sarili, upang matutunan niya ang paraan ng alchemy ng mas intuitively. Hindi ko kailangan magluto ng alchemy. Sabi ni David, biglang gumalaw ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay isang berdeng apoy ang tumalon sa mga daliri ni David. Sa pagkakataong ito, natigilan ang iba, iniisip na marunong si David ng mahika, tutal, lahat naman sila ay ordinaryong tao, maliban sa entablado ng magic tricks, may nakita akong mga taong marunong magpahid ng daliri para gumawa ng apoy, pero hindi ko na pinanood. Palabas na ito ng stage. Pass! Ang apoy sa kamay ni David ay lumakas, at ang temperatura sa buong bulwagan ay tumaas din ng husto, at lahat ay tahimik na nanunood, na gustong makita kung paano ginawa ni David ang alchemy. Maging sina Lin Chanho at Chi Feng ay matulungin. Bagamat alam nila ang kakayahan ni David, hindi nila nakita ng sarili nilang mga mata ang pagpino ni David ng mga tabletang panggamot. Nakita kong itinapon ni David ang apoy sa kanyang kamay patungo sa mga halamang gamot, agad na pinalibutan ng apoy ang mga halamang gamot, at ang berdeng apoy ay agad na nag-apoy sa mga halamang gamot, ngunit hindi ito humantong sa iba pang mga bagay sa silid. Ang mga bagay na ito na parang apoy ay talagang espiritual na kapangyarihan lamang sa katawan ni David. Imposibleng mag-apoy ng ibang bagay. Lahat ito ay nasa ilalim ng kontrol ni David. Kabanata 658. Ang lahat ay nanunood ng may pagkamangha, at nakita na ang mga panggamot na materyales ay naging mas maunlad, at sa wakas ay naging mga ulap ng puting usok. Nang mawala ang usok, nagulat ang lahat nang makitang may isang maliit na return pill sa lupa. Ito, tapos na ba ito? Ang mga mata ni Xing Zan ay dilat, at ang kanyang bibig ay malapit ng lumunok ng isang itlog.
Nagmamadali siyang tumakbo, dinampot ang Xiao Wanden sa lupa, tumingin at tumingin, inamoy at pagkatapos makumpirma na si Xiao Wanden iyon, si Xingzan ay natulala. Ang iba ay tumingin din kay David na parang Diyos. Lahat sila ay mga ordinaryong tao, at hindi pa nila nakita ang gayong pamamaraan noon. Kahit sina Lin Chanho at Chifeng ay hindi pa nakakita ng alchemy na nag-concoct ng ganito, at hindi nila maiwasang magulat. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni David. Sa katunayan, gumawa talaga siya ng maliliit na return peel. Hindi ito ganito, at imposibleng gawin silang isa-isa. Ginawa niya ito para lang lokohin ang pamilya Shen. Huwag maglakas loob na tanungin siya. Naniniwala ako na si Xiao Huandan ay ginawa ko, tama ba? Mahinang sabi ni David. Naniniwala ako. Baka sa mukha ni Xingzan ang kahihiyan. Noong una, gusto niyang matuto ng patago, ngunit nang makita niya ito, napagtanto niya na imposible para sa kanya na matuto ng lahat. Ang lahat sa pamilya Shen ay napahiya din sa oras na ito, bawat isa ay may mapang-akit ng ngiti sa kanilang mga mukha. Brother Joe? May mahiwagang paraan si Mr. Chen, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Sabi ni Shen Wanfo kay Zhou Jigan. Sinabi ko na, pero hindi ka naniniwala. Walang magawang sabi ni Zhou Jichen. Sa pagkakataong ito, mas napahiya si Shen Wanfo. Noong una, sinabi ni Zhou Jigan na si David ay isang henyong doktor, at pinaghihinalaan nilang lahat ito. Nang maglaon, sinabi nila na si Xiao Huandan ay pinino ni David. Hindi pa rin sila naniniwala, pero ngayon ay sinampal na sila sa mukha. Ginoo. Shen, simula noong ginawa mo si Xiao Huandan, sinabi mo lang na hindi na kayang gamutin ni Xiao Huandan ang sakit ng tatay ko, kaya bakit biglang nagising ang tatay ko? Lumapit si Shen Lang at tinanong si David. Walang sakit ang tatay mo, may hysteria lang siya, multo siya, at si Xiao Wanden ang may function ng pagre-refresh ng utak, pero hindi niya kayang gamutin ang hysteria, kaya hindi maganda ang tatay mo, dahilan kung bakit siya nagising. At alam mong nagkataon lang yon. Paliwanag ni David. Nang matapos magsalita si David, may umuungal na mula sa likod bahay, na sinundan ng hiyawan ng mga katulong. Bago pa makapag-react ang lahat, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng pajama, ang sumugod na gusot ang buhok. Tatay! Sigaw ni Shen Lang sa medyo may edad na lalaki. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Shen Wansan, ang pinuno ng pamilyang Shen. Kayong mga ignorante, iniistorbo ang aking paglilinis at sinusubukang nakawin ang aking mga kayamanan, gusto kong patayin kayong lahat. Ang mukha ni Shen Wansan ay puno ng kakilakilabot, ang kanyang bibig ay nakabuka, at siya ay sumigaw ng malakas. Kasunod ng dagandong ni Shen Wansan, ang bog zone ng makulimlim na hangin ay umihip sa buong bulwagan, at ang temperatura sa silid ay biglang bumaba ng husto. Ano? Nang makita ito, maraming miyembro ng pamilyang Shen ang natakot kaya naisip nila na ako ay tumatakbo, ngunit pagkaraan ng 2 hakbang, ang pinto ay isinara ng isang bog zone ng hangin. Sa pagtingin sa eksenang ito, labis na natakot si Shen Wanfo kaya kinilig siya at sinabing, "Ikaw. Anong klaseng immortal ka, hindi namin alam kung paano ka iistorbo, basta palayain mo kami, sasambahin ka ng pamilya ko Shen." Taon-taon. Napasimangot si Xingzan nang makita niya ang eksenang ito, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Bagamat nakakita na siya ng mga pasyenteng naghi-hysterical noon, hindi pa siya nakakita ng ganoong kaitakot-takot na tao. Hahaha, kung gusto mo akong sambahin, hindi ka karapat-dapat. Tumawa si Shen Wansan, at biglang ibinuka ang kanyang bibig upang huminga ng isang stream ng itim na gas, at ang buong silid ay agad na naging sobrang dilim, na nagpahiyaw sa lahat sa takot. Medyo natakot din sina Lin Chanho at Chifeng, ngunit lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sandata at tumayo ng mahigpit sa tabi ni David, habang si Zhou Jigan ay matagal nang nagtago sa likod ni David. Kabanata 659. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Hindi na nakayanan ng pamilya Shen at sumigaw ng desperadong. Kung ayaw mong mamatay, tumayo ka sa likod ko lahat. Sa oras na ito, tunog ng boses ni David, at pagkatapos ay nawala ang itim na fog sa silid sa bilis na makikita ng mata.
Nang tuluyang mawala ang itim na fog, napagtanto ng lahat na si David ang nagbuka ng kanyang bibig at sinipsip ang lahat ng itim na fog sa kanyang tiyan. Natigilan ang lahat ng mga taong ito at gulat na napatingin kay David. Itinuring din nila si David bilang isang halimaw. Huwag kang sumama, gusto mo bang mamatay? Nakita ni David na natigilan at hindi kumikibo ang pamilya Shen, kaya malamig niyang sinabi. Paalala ni David, sa wakas ay nag-react ang pamilya Shen, at nagmamadaling nagtago sa likod ni David. Shen, Mr. Shen, anong uri ng diwata ito? Nagtago sa likod ni David, natatarantang tanong ni Shen Wanfo. Ito ay isang walang hugis na kaluluwa, isang diyosa. Malamig na sanggal ni David. Ngunit sino ang nakakaalam, ang mga salita ni David ay direktang ikinagalit ni Shen Wansan. Anak, ang lakas ng loob mong kutsain ako, nililigawan mo si kamatayan. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Shen Wansan, ang kanyang mga kamay ay biglang kumaway, at ang mga bagzo ng makulimlim na hangin ay dumating, ang maulap na hangin na ito ay parang matalim na kutsilyo. Maliit. Pinisil ni David ang kanyang mga daliri at nakita ang asul na apoy na tumatama sa kanyang 10 daliri. Sa sandaling iwinagayway ni David ang kanyang kamay, ang apoy ay agad na lumipat patungo sa Shen Wansan, direktang dumurog sa madilim na hangin, at pagkatapos ay nag-aapoy sa katawan ni Shen Wansan. Tatay. Nang makita ang eksenang ito, gusto ni Shen lang na magmadali. Ngunit pinigilan siya ni Shen Wanfo, Langer, hindi mo na iyan tatay, huwag kang pumunta doon. Nang makita ang asul na apoy na nagninanga sa katawan ni Shen Wansan, at ang matinis na hiyawan mula sa kanyang bibig, lahat ng nasa pamilya Shen ay tumingin sa gilid, hindi ng ahas na tumingin muli. Ginoo. Shen, Patriarch Shen siya. Bagamat alam din ni Zhou Zichen na si Shen Wansan, na nasa dilim na, ay wala na sa kanyang sarili, hindi niya kayang panoorin si Shen Wansan na masunog hanggang sa mamatay. Huwag kang mag-alala, ang apoy na ito ay hindi makakasakit sa iyong katawan. Paliwanag ni David. Nang marinig ang sinabi ni David, nakahinga ng maluwag ang lahat sa pamilya Shen. Ang apoy ay nasunog sa loob ng 10 minuto, at si Shen Wansan ay sumigaw ng 10 minuto. Hindi ka pa ba lalabas? Gusto mo bang gumamit ako ng totoong apoy para sunugin ang lahat ng iyong mga Diyos? Sabi ni David na may malamig na mukha nang makitang matagal na hindi lumalabas ang multo sa katawan ni Shen Wansan. Anak, may dala ka, hintayin mo ako. Bumagsak ang boses, at lumitaw ang isang itim na aura mula sa tuktok ng ulo ni Shen Wansan, at pagkatapos ay ang itim na enerhiya ay napalitan ng anyo ng isang lalaki. Malabo na makikita na ang damit ng lalaki ay medyo suot, ngunit ang kanyang buong mukha ay puno ng kakilakilabot, at 2 pangil ang nakalabas. Sa ganitong paraan, maraming tao sa pamilya Shen ang natakot at nawala ng malay. Na si Shen Wanfo ay natakot din kaya siya ay bumagsak sa lupa, hindi makapagsalita. Nakita ni David na ang multo ay lumabas sa katawan ni Shen Wansan, at isang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito ay talagang pula ang apoy. Nang makita ang pulang apoy na ito, ang mukha ng multo ay nagpakita ng takot, at ito ay naging isang bagzo ng hangin. Pagkabukas ng bintana, nawala ito ng walang bakas. Hindi humabol si David, ngunit binawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, tumingin kay Shen Wansan na nakahandusay sa lupa, at bahagyang tinapik ang noo ni Shen Wansan. Medyo gumalaw ang katawan ni Shen Wansan, ngunit hindi nagtagal ay walang gumagalaw, parang nakatulog. Bumalik sa kalmado ang bulwagan, ngunit maraming tao ang natakot umihi. Nang makita ang kanilang pangit na kalagayan, lahat sila ay nagpalit ng kanilang mga damit. Ginoo. Shen, kumusta ang tatay ko, buhay pa ba siya? Nagmamadaling tanong ni Shen lang kay David. Huwag kang mag-alala, ayos lang ang iyong ama, malapit na siyang gising. Mahinang sabi ni David. Kabanata 606 na po. Salamat, Mr. Chen. Salamat, Mr. Chen. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Shen lang. Expert pala sa magic si Mr. Chen. Hindi ko talaga alam ang Mount Tai. Sana hindi magagalit si Mr. Chen.
Lumapit si Xingzon kay David na may mukha na puno ng paghanga, yumuko ng malalim, at matagal nang nawala ang pagmamataas sa simula. Ngumiti lang si David at hindi nagpaliwanag. Hindi niya inaasahan na alam ni Xingzon ang tungkol sa Warlock. Shen Lang, ngayong nailigtas ko na ang iyong ama, maaari bang kunin ng pamilya Shen mo ang 10,000 taong Ginseng King at hayaan akong tumingin? Tanong ni David kay Shen Lang. Nang marinig ito ni Shen Lang, agad siyang napahiya, at saka tumingin kay Shen Wanfo. Nagmamadaling sinabi ni Shen Wanfo, Mr. Chen, wala rito ang Wan Ian Shenwang. Alam ko naman na wala dito, saan? Dalhin mo ako para makita. Tanong ni David. Sa. Nag-alinlangan si Shen Wanfo, hindi makapagsalita. Wala ka talagang 10,000 taon ng Ginseng King, nagsisinungaling ka ba sa akin? Nanlamig ang mukha ni David. Nagulat ito kay Shen Wanfo, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, hindi, gaano tayo kalakas loob na magsinungaling kay Mr. Chen, mayroon ngang Wan Ian Ginseng King, ngunit hindi pa natin ito nahukay, at ang Wan Ian Ginseng King ay itim at bulag pa rin. Para naman kay Lin, alam din ni Mr. Chen na ang paghuhukay ng ginseng ay nangangailangan ng karanasan at kasanayan. Kung ang isang ginseng whisker ay putulin, ang halaga ng buong ginseng ay mababawasan ng malaki, kaya hindi kami nang ahas na maghukay. Alam ni David na ang bundok ginseng na ito ay hindi isang bagay na maaaring hukayin ng sinuman, o ito ay sisira sa bundok ginseng. Hindi ito ginawa ng pamilya Shen, kaya makatuwiran na hindi sila naglakas loob na hukayin ito. Pagkatapos ay dalhin mo ako sa Black Blind Forest para makita. Kahit na si David ay hindi marunong maghukay, kung siya talaga ang hari ng 10,000 taon ng ginseng, maaari siyang magsanay ng direkta sa tabi ng hari ng 10,000 taon ng ginseng hanggang sa masipsip niya ang espiritual na enerhiya ng hari ng 10,000 taon ng ginseng, para hindi na niya kailangan pang maghukay. Nang marinig ito ni Shen Wanfo, ikinaway niya ang kanyang mga kamay sa takot, Mr. Shen, wala kaming lakas ng loob na pumunta. Ang aking panganay na kapatid ay naging ganito dahil siya ay nagpunta sa Hehezilan at nagpunta sa higit sa 100 mga bibig, at ang aking panganay na kapatid ay bumalik. Kung gayon, ano ang nangyari sa kanila sa Black Blind Forest? Alam ni David na ang mga ordinaryong multo ay hindi madaling angkinan ang kanilang sarili at sasaktan ang iba, lalo pa ang lakas ng loob na sundan sila sa bahay. Dapat malaman na maraming tao sa ordinaryong Yangjai, at ang enerhiya ng Yang ay medyo mabigat, at ang mga multo ay ang hindi gaanong paboritong lugar. Ngayon, sinundan talaga ng multong ito si Shen Wansan pauwi, at patuloy na sinasabi na gusto niyang patayin ang pamilya Shen. Dapat may hindi alam. Ito. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito, kailangan kong tanungin ang aking kuya. Hindi alam ni Shen Wanfo ang nangyari sa Haixiazi Forest. Sa sandaling ito, huminga ng mahabang hininga si Shen Wansan at binuksan ang kanyang mga mata. Dad, sa wakas nagising ka na. Asawa, gising ka na. Nang makita ni Shen Lang at ng kanyang ina nagising si Shen Wansan, tuwang-tuwa silang tumayo. Tumingin si Shen Wansan sa kanyang asawa at mga anak na may nalilitong mukha, bahagyang kumunot ang noo at sinabing, nasaan ako? Ano ang mali sa akin? Hindi pa rin alam ni Shen Wansan kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi ni Shen Lang kay Shen Wansan ang lahat, at nang marinig ni Shen Wansan na siya ay isang multo, ang buong tao ay pinagpawisan ng malamig. Kuya, si Mr. Chen ang nagligtas sa iyo, kung hindi ay matatapos ang pamilya namin ni Shen. Nagmamadaling sabi ni Shen Wanfo kay Shen Wansan. Oo. Salamat Mr. Chen, mabilis, tinakot mo ako hanggang ngayon. Sabi din ng asawa ni Shen Wansan. Salamat Mr. Chen sa pagliligtas. Tumayo si Shen Wansan at sinundan si David para magpasalamat sa kanya. Bagamat medyo nagulat siya nang makitang napakabata ni David, hindi ipinakita si Shen Wansan. Patriarch Shen, konting effort lang, pero gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa iyo sa Black Blind Forest. Tanong ni David. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.